Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Daninaga, Basta Bareta, Sigurado, asin sa Kakambi, Kamsur, Online. Kakambi, Network News. Kakambi, Network News. Mga tugang ano na Biyernes kunyan, 26 na bulan na Abril taon 2024, huring Biyernes kan bulan na Abril taon 2024. Sa pangarap po kabilog na puwersa kang Kakampi Network News, liwat niya mong ihatod sa inyo ang mga baretang amay. Maantabayaran sa rabay sa mga kakamping radyo, ini ang Kakambi Network News. Live dyan po sa 99.9 DWEB FM Kamsur sa Rinconada area. Nantabayaran magkita sa 99.3 KM Kakampi sa Partido. Siniban sa 91.9 BBS FM sa Naga City. Nagpo-broadcast live, online, on-air. Ali po rin sa studio kan Kakampi Kamsur sa Naga City. Nagbabalik. Ako po si Jun Bernas, kay barang ko si Kinpalma sa Lado Technical. Matun ni mga bareta, ngunyan. Ini ang Kakambi Network News. Mga bareta, primero sa Senado Nacional, formal nang ibinugtak ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bilang Secretary ng Department of Migrant Workers, si Officer in Charge Hans Leo Cacdac. Ini mismo ang kinumpirman kan Parasyo Malacanang matapos ang sarong taon na pamamayo ni Cacdac bilang Officer in Charge kan sinampit ng ahensya kan nagtirikod na Abril 8 taon 2023. Sigun ki Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ang letter of appointment ki Cacdac na may petsang Abril 25, ang desisyon ginibo basado sa Article 7 kang 1987 Constitution. Batandaan, ibinugtak si Cacdac bilang OIC kan DMW matapos magpaaram si Babo Kakinaban si Secretary Susan Opre kan nagtirikod na Agosto taon 2023. Nagpapatarid ang Department of Justice na posibleng mahampang sa kasong administratibo ang mga pulis at sinopisyal kang gobyerno kung mapapatunayan nakikipagkoordinar sa International Criminal Court para sa investigasyon kan drug war kang Administrasyong Duterte. Ini kasunod man kan post ni dating Senador Antonio Trillanes IV na nagsabing direktanang nakikipagkoordinar ang ICC investigators sa 50 aktibo asin dating opisyal kan Philippine National Police katakod kan sinasabing crimes against humanity ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Sinabi ni Trillanes na pwedeng ikonsiderar na suspect asin iparestar sa Interpol ang mga nasampit ng police officials kung dahil sinda makikipagtabagan sa ICC. Sa Malacanang press briefing, tinawan doon ni DOJ Secretary o spokesperson Maiko Clabano na may mga probisyon sa Raram kang Republic Act 6713 na mataw ng kastigo sa mga government officials na babalga sa sendang e-tax at asinbang kandak. Mientras tanto, liwat man tinawan doon ni Clabano ang posisyon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na mayong responsibilidad. Ang Pilipinas sa ICC hulita bakuban miyembro kang room statute ang nasyon. Kakambi Network News. Kakambi Network News. Kinakarkulang 12.9 bilyon na mga pamilya Pilipino ang nagtutubod na sina Tios Manggiraray. Basado ini sa pinawas na resulta kan survey kan social weather stations kan sugma Abril 25. Pasado sa first quarter 2024 survey kan SWS, 46% ng pamilya Pilipino ang nagsabing nakakabali sinda sa hampangan kang pagtiyos. Nasa 23% man ang nagtutubod na bakuna silang tiyos, mientras tanto ang 30% nagsabing sinda nasa borderline o nasa pagultaran kan triyos asin bakupan triyos. Sigun sa SWS, haros kaparehas sa laban ang sinampit ng bilang kumpara sa datos ka nagtalikod na fourth quarter kan 2023 kung saan 13 milyon o 47% ka mga pamilya Pilipino ang nagsabing sinda nasa Tios Manggiraray na linyada. Hinibuan na sabit ang survey po Marso 21 so 25
Buwi na taon sa pagikan face-to-face interviews sa 1,500 respondent na nag-iedad 18 anyos pataas. Alas 5:11 ang oras yatong yan. Mayong legal na basihan ang pulisya kan Philippine National Police katakod sa mga tato sa mga tauhan kani asin aplikante, sabi ni Congressman Joel Chua Camarilla. Sigung ki Chua, mayong basihan sa mga presenting lay laban sa pagkakaigwa ni mga tato, partikularmente na sinampit kani ang Republic Act No. 6713 o ang Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees asin Republic Act 6975 ang lay na nagmumukna sa PNP. Dahil mansubot kabali sa nasabit ang PNP policy sa General Qualifications for Appointment or Disqualification sa Section 30 kang RA 6975. Sigun sa iya, ang pulisiya kan PNP sa mga tato pwedeng apuro na unconstitutional. Ulita ang tato konsideradong klase ng artistic expression asin protektado kan diretso sa free expression. Basado man sa September 29, 2021 ruling kang Korte Suprema, dahil man ini pinagkabawal sa mga judge sa pagkakagawa din tato. Mientras tanto, tinawandong pa ni Jowa na ang sulamenting lay sa naman nakabali ang tato bilang disqualification yan para sa blood donation. Dahil pa naharoy sinabi ni PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo, dapat halion ipapara kan sa mga tauhan ang na visible tattoos. Dahil man sakop kan pulisya ang aesthetic tattoos, arug kan eyebrows, eyeliner, o sa mga ngabil. Mientras tanto, sa iba pang detalles ka mga bareta niya tungkol sa national. Siniguro kan Department of Justice na madadagop manggiraray ang wanted ating Bureau of Corrections na si Gerald Bantag. Sa press briefing sa Palasyo Malacanang, sinabi ni DOJ spokesman Assistant Secretary Michael Clapano na iguara silang ideya kung saan nagpapaypri o nagkatago si Bantag kasin madadagop manggiraray ini sa urog na madaling panahon. Nagpanagos man ang manhunt operation ka mga otoridad asin dahil dapat malangkag ang publiko. Si Bantag wanted matapos itukdong mastermind o utak sa subot paglikidar sa broadcaster na si Percival Mabasa o mas bistado bilang si Percy Lapid kan taon 2022 asin inmate na si June Villamor. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Alas 5:13 ang oras yatong yan at yan makatugan tabianan po ang mga report halis sa luwas live. Mas pinahiwas pa kan Philippine National Police ang paghahanap man kay Kingdom of Jesus Christ Pastor Apollo Kibuloy. Ipinahayag ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo na sa enterong Pilipinas pinahiro na ang tracking team labang kay Kibuloy. Sigun pa kay Fajardo, binabalinit naman kasi ng mga tracking teams ang informasyon dapit sa posibleng kinakamugtakan ni Kibuloy asin sa ropang akusado. Sigun kay Fajardo, dagos-dagos ang pagkipagkoordinar kan tracker team sa mga kabistado, amigo, asin baging sa organisasyon ni Kibuloy taganing masusog asin ba determinan ang mga hiro kani. Kinumpirmar man kasugman ni Justice Undersecretary Jose Dominic Labano na yaw pa sa Pilipinas si Kibuloy na pinaghahanapan kang US Federal Bureau of Investigation huliman sa mga kasong sex trafficking. Dapit man sa hold departure order labang kay Kibuloy, sinabi ni Labano, nagsunod naman ang prosecution ning motion para digdi. Kasabay kani sinabi ni Fajardo, pikinauman nindang maipapanawa sa laog din sa laogan simana ang pirmadong desisyon kan ni PNP Chief General Romel Francisco Marbel sa rekomendasyon kan Firearms and Explosive Office na bawion ang License to Own and Possess Firearms o LTAP ni Kibuloy basado sa sayang kasong kinakampang sa sarong capital offense. Si Kibuloy may tulong arrest warrant para sa kasong child as in sexual abuse na pinalawas kan Davao City Regional Trial Court as in para sa kasong human trafficking na pinalawas man kan Pasig City Court. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Naghihiro naman ang Philippine National Police Anti-Cybercrime Group para man susugon kung isang utak sa naglakop na fake news o fake video ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. may koneksyon sa tensyon sa West Philippine Sea. In-upload din sa YouTube kan dapat balita kung saan madadangog
ang kaboses kang presidente mentras nagtataram asin nagsusugo sa Armed Forces of the Philippines na maghiro laban sa China. Sigun kay PNP Anti-Cybercrime Group Director Police Brigadier General Sidney Hernia, hinagan din na sa liderato kan YouTube o sa management kan YouTube na i-preserve ang datos kan channel kan dapat balita. Biantras naka-down naman ang Facebook page kani. Nagpapanagos man ang cyber patrolling operation kan PNP ACG para ramon kung say-resay abang nagpapakuriyat ka nasa bitang video na posibleng konektado sa naggibo kani. Patalig ni Hernia, maampang sa kasong pagbalga sa Article 154 kang Revised Penal Code asi may koneksyon sa Section 6 ka Republic Act 10175 uliban sa day autorisadong pagpapakuriyat o pagpapalakop kan malisyoso asin nakakaraot na video laban sa presidente kan Pilipinas. Oras kunya matugang alas 5:16 ng pag-aaga. Mientras tanto, sa iba pang detalles ka mga bareta niya tungkol dyan, bareta pa magdali sa lado nasyonal. Nakumpleto na kan Department of Justice ang requirements sa extradition case ni dating Negros Occidental Congressman Arnie Teves na presenteng nakakulong duman sa Timor-Leste. Sa Malacanang press briefing, inako ni DOJ spokesperson Assistant Secretary Mike Gravano na kagwang gap o naghaloy sinda ulitaan mga dokumento, records as in pleadings na sa ilang isusubiter sa Timor-Leste kay buwan mat-translate sa Portugis. Sa kunyan, naghanap na sana nin feedback halis sa Timor-Leste. Ipiniwanag pa kanina kaya nahaluyan ang extradition ni Teves pabalik sa Pilipinas. Ulita nagsunod ba sila ng motion for extension bilang precaution. Ulita gusto ninda dahil mga dokumentong kinakaipuan kumpleto. Kumpiyansa man si Gravano na posibleng sa mga maabot na simana ma-extradite na ang dating kongresista pabalik sa Pilipinas as inigdi ahampangon niya ang mga kaso kabali ang paglikidar subot sa dating gobernador kan Negros Oriental. Sa iba pang detalles ka mga bareta niya tungkol dyan, bareta pa mangyari sa lado nasyonal. Nasa 15 milyon na solo parents na mga magurang na garunggayo na natawaning magkakaligong atensyon ng gobyerno ang pinapayudahan kan Kamara sa House Resolution number 1681 ni Congresswoman Bernadette Herrera kang bagong henerasyon party list. Nakapanaban na kadakon mangganaray ang kaipuan hipnuan kang gobyerno tangani batabangan ng mga solo breadwinner, legal guardian as in caregiver. Nasambit pa ni Herrera ang katuyuan kang bagong henerasyon party list na iangat ang gabos na pamilya na yun nagsisimbolo sa mas pinakusog na pagbisto sa mga pangangaipo ka mga soloista asin sa ilang pamilya. Pigeras pa man kang kongresista ang sarong pag-aadal nagkasabing lampas o kalkuladong 15 milyon ang mga nairis ng solo parents sa Pilipinas asin 95% nili babae. Dagdag pa ni Herrera, ordinaryo sa mga soloista na dipisilan makakuha ng benepisyong nakaparaman sa Solo Parent Act. Kabaligdi ang pagkuha ng mismong Solo Parent ID. May mga establishmento man ang subot ang dahin nag-resibi o nagkataon ng magkakaligong diskwento benepisyo sa mga solo parents o ID holders. Tulos man nagpaabot ng pahigisubaro ang mga personalidad na si Robert Nasal, presidente kan YSA Skincare Clinic, asin nagpromesa ang Medical Depot Bambang na mapaabot ng kaparehong suporta sa mga soloista o mga solo parents. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Alas 5:20 ang oras yata ngunyan. Iba pang detalles ka mga barata niya tungkol sa lado nasyonal. Tinawan kang Commission on Elections ni limang aldaw ang kampo ni Cagayan Governor Manuel Bamba para magsaangat ng motion for reconsideration sa pinaluwas na disqualification order kan First Division kang Comelec. Mantinido pa manggiraray sa sayang posisyon ng gobernador sa gudbayo pang pinal na desisyon. Patandaan kan 2022 nagparawas ang Second Division ng Comelec ng disqualification order labang kay Bamba kung sa'y ibinasura man ini
kang Comelec Inbank. Sa laduman kang gobernador, nakapunay ni sa mga namanuan niya. Maging kalmado sara, sisiguruhon na preparado kani ang siniguro niyang preparado ang hampangon ang mga asunto laban sa iya. Binatikos ni Senador Christopher Bongo sa pampublikong pagtagong kan Senado ang Department of Social Welfare and Development DSWD huliban sa pagkabala dahil pagkatugma o bakong parehas na pagbariwas ng tabang sa pagiging assistance to individuals in crisis situation program kani. Aragad pigiras niya ang nagkapirang kaso na nangyari sa Alaminos, Pangasinan kung saan binawalan sumot kansarong tawan kan DSWD. Ang mga benepisyaryo na magresibin ng suporta halin sa opisina ni Go ang sisinugo sindang daay sambito ng pangaran ni Go sa pagbariwas kan sinampit ng ayuda. Pagkusyon man, kan senador si DSWD Secretary Rex Gatchalian dapit sa subot piling pagbariwas ng tabang kang ahensya arog ka mga naabalang pagbabayad duman sa Mindanao. Kakampi Network News. Network News. Alas 5:22 na ang oras siya itong unyan. Haratan natin niya ito mga report magali sa luwas. Mientras tanto, sa iba pang detalles ka mga bareta niya itong unyan. Bareta pa maglari sa lado nasyonal. Nakabati ng grabing init ng panahon. Ang kadakol na lugar sa Pilipinas nasa level na peligroso sa salud kan tao. Basado sa inot na pagkarkulak ang Weather Bureau na pag-asa masakat sa 47 degrees Celsius ang temperatura sa Cavite City. Mientras tantong ang ibang lugar sa Metro Manila dahil man narayo sa 45 degrees Celsius. Ang Dagupan City sa Pangasinan kinarkulang masakat sa 46 degrees Celsius. Mientras tantong 45 degrees Celsius man sa Subic Bay, Olongapo City, San Jose Occidental, Mindoro, Aburlan, Palawan, Asinroa City sa Capiz. Abot man sa 42 degrees and forecast sa Lawag City, Ilocos Norte, Masbate City, Coron, Palawan, Tacloban City, Leyte, Giwan, Eastern Samar, Kasiguran, Aurora, Tayabas City, Quezon, Infanta, Quezon, Alabat, Quezon, Davao City, Davao del Sur, asing Cotabato City, Maguindanao. Namatian man ang 43 degrees Celsius sa Calapan, Oriental, Mindoro, Ibas, Zambales, Apari, Cagayan, Iloilo City, Iloilo, Baler, Aurora, Sibiswa, Pili, Camarines Sur, Science Garden, Quezon City, ISU, Ichagi, Isabela, Baknutan, La Union, Dumangas, Iloilo, Catarman, Northern Samar, Zamboanga City, Clark Airport, Pampanga, asinman sa Mulanay, duman sa probinsya kan Quezon. Alas 5:23 ang oras ng unyan sa Pilipinas. Mientras tanto, sa iba pang detalles ka mga bareta niya itong unyan sa lado nasyonal, inaangat ni Senador Gis Escudero ang Department of Energy, pati naman ang Energy Regulatory Commission, ERC, napapanimpagon ang power generation companies na sa unplanned power outages. Sigun kay Escudero, nagruwas na direct susunod ang GenCos sa side ng obligasyon para sa pagtatalaan ng schedule ng power outages. Siguro saya, dapat magpaliwanag ang power generation companies kung tano nagkakaigwaring aberya nagarunggay resulta ng kapabayaan kan GenCos. Inot ka rin, nagkapirang businessman nagdeklara ang National Grid Corporation of the Philippines ng red as in yellow alert sa Luzon, pati Bisaya, hulita 42 na power plants ang nagpundo sa pag-supply ng kuryente o kaya ba nagbabawas nin output. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Mientras tanto mga tugang, alas 5:25 ng oras yatong unyan, aratyan as ito yung mga report live halis sa luwas. Pamamayuhan ni House Speaker Ferdinand Martino Valdez ang sarong tulos-tulos na investigasyon. In legislation may koneksyon sa nagpaparadakulang farm gate as in retail prices kang bagas as in iba pang basic goods sa oras na magbalik ang sesyon kang House of Representatives sa Lunes. Kasunod ni kan pakikipag-meeting ni Naro Valdez pati naman ni Deputy Budget Leader Erwin Tulfo sa mga representantes kang producers, retailers as in grocery stores
kung sain pigdikaran ka mga ni, nagpautubsidan ning substantial price changes. Sa sinabit ng telefon, ipinaaraman ni Jesong Kainglit kan sa mahal industriya ng agrikultura o SIDAG sa pamayukang kamara ng farm gate prices kan bagas, poultry, pork asin baging sibulyas na mantider sa nakalis na tulong bulan tangaling dahil magkaigwa ng paglangkaw sa presyo sa sinambit na mga produktong agrikultural. Sinusuguro pa man ni Romaldes sa mga producers asin retailers na ibisigaran kang kamara ang sinambit ng price discrepancy hulita committed subot siya sa pagkukulisin magkakaligong pagripaso sa existino mga lay tangaling protehiran ang interes ng mga consumers pati producers asin maiwasan ang profiteering. Alas 5:26. Aramon tara mag-report magali sa luwas kunyan. Sospek sa kasong panghabon arestado sa Banawaan kang presentasyon Camarines Sur. Police report halik kay Junel Cuba. Junel! Dahil nakasalbara sa matakan mga autoridad ana sarong misis matapos na niya ada arestaronakan mga miyembros kan pulis uli man kan kaso nga isinampa laban sa iya dinakop ana misis alas 11:15 kasudbang pagkauto sa barangay kan Santa Maria Presentacion Camarines Sur kanda tropa kanda PNP Presentacion Bigya Pisto ana akusado na si Lourdes 41 anyos mayagomba sa Rukman na Paratinda residentes kan barangay kanda Pitaugan Presentacion Camarines Sur dinakop siya matapos na ni anda paluwasan ni mandamiento de arresto ni Honorable Judge sa Molre P. Mendez ang presiding judge kanda MCTC RTC 5th Judicial Region Branch 34 sa siyudad kanda Iriga and misis na atubang ning kasong qualified theft sa siyudad kanda Iriga ini and may piyansa na nagkakantidad 40,000 pesos para sa sayang temporaryong libertad. Ang misis nakakulungon niyan duman sa Presentasyon Municipal Police Station mantang tighahalat niyan kanda PNP Presentasyon ang magiging disposisyon kan korte duman sa siyudad kan Iriga. Para sa Kakampi Network News, Junel Cuba, Kakampi mo. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Entras tanto sa Roman at Technician duman sa Lupi, Camarines Sur, akusado ng 11 counts ng qualified theft, arestado. Bareta haliki Mike Grabito. Mike. At siya babalikan nato ang report na haliki Mike Grabito. Mientras tanto, balikan nato ni Bapa Nitales ka mga bareta kung dyan sa Lado Nacional. Kinukontra ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pag-proponer na ilangkaw ang multa sa illegal parking. Nasabit ng propesto basado sa Joint Traffic Circular No. 1 na ipinaluwas ng Metro Manila Council. Sinabi ng Presidente, dahil siya pabor sa nasabit ng probisyon na lalangkawan ang multa sa illegal parking pon 1,000 pesos sagod sa 4,000 pesos. Tinawandong ka Presidente, dapat mantinido sa nasa 1,000 pesos ang multa. Sigun sa iya, naintindihan niya ang intensyon sa likod ka na sambit ng propesto aragad para sa Presidente. Mas maray tawan ng prioridad ang disiplina imbes na pagmumulta. Tinawandong kang Hepe Gutibo na ang bagong Pilipino disiplinado sa bagiban sumut kang pagtutok sa individual na responsibilidad, makabilog ning panghaluy resolusyon ang nasyon sa matinding problema sa trapiko. Subrakat ning lampas sa 2 milyon ang international tourist arrival sa Pilipinas sa ganing Biyerkules, Abril 24, sabi kan Department of Tourism. Sa pinuwas sa pahikan DOT, kasugma na iristro sa idang monitoring at 2,10,522 international visitors na nakabot sa Pilipinas sa ganing Abril 24. Kumpuesto ng 1.9 bilyon na dayuhan na turista, mientras tantong ang 116,446 na mga Pilipino halis sa marabibang nasyon. Masalang ko ini ng 15.11% kumpara sa mga international arrival na nairistro sa parehong panahon karakterikod na taon na 1,746,660. Sa sinabitang bilang, pinakatakol ang South Koreans, 546,726. Mga Amerikano haling Amerika, siyempre,
316,816. Mga Chinese, 130,575 o 74. Japanese, 123,204. As in Australian, 88,048. Ang Canada, Taiwan, United Kingdom, Singapore, and Germany, kabali man sa mga nanginginutan na pinagahalian ka mga bisita, nasa rank number 6 to 10. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras kunyan, alas 5:31 po ng pag-aaga. Oy, good morning and thank you sa mga nakantabi sa mo sa FB Live. Naantabay ang gray kitang ngunyan mga tugang sa Kakampi Network News matapos pinangal daw kita mawara huli kang importante atong lakaw. Thank you palang kipaling Rene Orellosa kan KM Kakampi Partido na po nagasumir kan mga bareta sa Kakampi Network News simulcast sa mga Kakamping Radio. Mabalik kami atyan para ipanago sa mga baretang amay naantabayan ng sarabay sa mga Kakamping Radio ngunyang pong na Biyernes, Abril 26 na taon 2024. Mabalik kami dyan lang mo. Alka, ini ang Kakampi Network News. Network News. Din pag-aaga na. Jumbatas, lapas. Kakampi mo. Thank you. Good morning sa mga nakantabi sa mo sa FB Live, sa mga pages kan KM Kakampi Kamsur, sa page kang BBS FM Naga City, asin man sa page kang 99.9 WEBFM yan po sa Rinconada area. Balik kita sa mga bareta kunyan, mga bareta pa sa Radyo Nacional. Nagpo ng pinakaprimerong multilateral maritime exercise sa Palawan na parte kang Balikatan Exercise 2024. Sigun ki Armed Forces of the Philippines Western Command spokesperson Captain Ariel Coloma, magkasurway na naglayag gikan sa Puerto Princesa, Palawan ang BRP Ramon Alcaraz, asin BRP Davao del Sur, kan Philippine Navy, ang FS Bindemir kang French Navy, asin USS Harpins Ferry kang US Navy. Sarabay-sabay man naglayag ang mga barko pasiling sa subang na parte kang Palawan sa northing direksyon pasiling Mindoro Street sagod sa makaabot sinta sa West Philippine Sea. Makunusin din marami pang pag-insayo ang mga barko mientras nagalayag, kabali ang Division Tactics, Officers of the Watch Maneuvers, Photo Exercise, asing Gunnery Exercise. Madurar sundong Abril 29 ang Multilateral Maritime Exercise na katuyuan pakarayon ang interoperability na kamagkaralyadong puwersa asin para itulod ang freedom of navigation basado man sa international law. Mientras tanto mga tugang sa iba pang detalles ka mga baretang kunyan sa Radyo Nacional. Lauman ang mas dakulpang yelo as in red alerts sa mga maabot na simana, lalo pa nalampasan na kang Pilipinas ang kinakalkulang demand kani. Daraman kan nagadanay na heat levels sa tahaw kang El Nino. Ipinahay kan Department of Energy sa pagili Undersecretary Rowena Cristina Guevara. Ang alerts depende sa kondisyong kang planta simpuading sumakat sa red alert status oras na ang planta nakaigwaning unscheduled outages narahiling kanisa na sa prawerong parte kang bulan. Sa report ang major grids kanasyon ibinugtak sa yellow alerts. Kasugma, nagpapahiling na ang operating margins pakumbastante para masibagan ang contingency requirements kan transmission grids. Ang Luzon grid pun alauna sundong pagkaudto sa alas 5 ng pagkapon asin pun alas 7 ng pagkabanggi sundong alas 11 ng pagkabanggi asin ang Visayas grid pun alauna ng pagkaudto sundong alas 4 ng pagkapon pun alas 6 ng pagkabanggi sundong alas 7 ng pagkabanggi asin pun alas 8 ng pagkabanggi sundong alas 9 ng pagkabanggi. Matandaan sinabi kan Department of Energy ang nagtalikod na taon na mayong red o yellow alerts na malalauman ngunya na taon sa ibong kang El Nino. Sinabi kanina may nagkapirang solar power plants ang pinalauman na maabot asin mga taon ng kadagdagan na power supply. Sa sinabi pa ni Energy Secretary Rafael Utilla ng currency conditions mantinidong sarong dakulang angat mientras na tinatamaan ng El Nino phenomenon ang multiple sectors, rason para magdeklara ng state of calamity ang local government units. Sa ibong dalado, sa mga maabot na taon, sinabi ni Lutilla na dapat lauman pa ang red as in yellow alert, sulita ang Pilipinas, bigilauman
na pigalaom sa naman tatamaan ng La Nina rason para mabawasan ang power demand. Alas 5:44 ang oras yatong ulian. Sa iba pang detalles ka mga bareta yatong ulian. Mga bareta pa magdari sa lado nasyonal. Linalapag ng unyangkan Las Piñas City Police matapos na masusugna ang sospek sa pamabadil sa batang persona kabali ang sarong babae sa sarong KTV Bar sa Alabang Zapote Road, Pamplona 1, Las Piñas, kalagtarikod na Domingo. Nasa kritikal na kondisyon sa Perpetual Health Hospital ang babaeng biktima huli sa tama ni Bara sa payo, mentras dinaraman sa Las Piñas District Hospital ang tulong lalaking irido. Anas customer kang KTV Bar as sinasabing kaibaran kan sarong pulis na nag-iirinuman. Nasusog sa nakuang CCTV asin testimonya ka mga testigo, mga suspect na customer kambar na sarong Boss Jerry, bodyguard subot na si alias Dexter asin tulong iba pa. Sa report ng pulisya nagkagwaning bailitan na diskusyon sa pag-ultaran kan duwang grupo sa laog kan bar na puli sa pamabadil kan Abril 20. Nagluwas na sinugo subot ni Boss Jerry si Dexter, nabalilon ang ibong na grupo uli sa mayong untok na pagparamuda. Sarong pulisman na pinangaranan nakabali sa mga biktima ang ipiniluwas ka mga pagiriba kani o luwas ka mga pagiriba kani gikan sa mainit na diskusyon. Sigun sa report na mahampang sa kasong administratibo na grave neglect of duty as in less grave neglect of duty at ipipangaranan na pulis huli sa pag-aksyon bilang autoridad sa insidente. Pigahan na naman ang mga kasong prostrated murder as in direct participation as in inducement in shooting incident laban sa mga suspect. 5:46 oras gunyan. Balikan ta mga bareta live halis sa luwas. Sarong technician duman sa lupi. Bakit yun ni? Ini saro. Suspect sa kasong murder sa Banuan kan Pili Camarines Sur arestado. Bareta haliki Mike Rabito. Mike. Go ahead, Mike. Arestado kan naga-autoridad sa Banuan kan Lupi, Camarines Sur ang sarong 26 anyos na technician na natubang sa 11 counts ng kasong qualified theft matapos nini ang dagos na maramalan kan mga autoridad sa report gikan sa PNP Lupi. Pasado alas 9:40 ni agi kasudma duman sa Zone 2 Barangay Kulakling, Lupi, Camarines Sur, saan ramalan kan mga personalis kan Lupi Municipal Police Station, na persona ni James, 26 anyos, soltero, residente kan Zone 2, Barangay Kulakling, na unang bita na panuan. Armado ang mga otoridad kan mga mandamito de aresto na ipinagapaluhas kan nasala ni Honorable Dara Sanuan Mallorca Tormes, presiding judge, kang MCPC Judicial Region, Jan Pukot, Lupi, Camarines Sur, minuli naman sa kasong qualified theft 11 counts na nakinitir ka na sa mitlang tikusan. Iguan din piyansa na ipinagtutugot ang West, kantidad 36,000 pesos para sa sayang temporaryong libertad. Para sa Pagkampi, Network News, Mike Yabito, Pagkampi mo. Nabaliktad si headline ni Junel sa ni Mike. Mientras tanto, suspect, yun ni. Uli sa kaso murder dyan sa Pili Camarines Sur, arestado. Bareta haliki Junel Cuba. Junel! Pusas ana naging pulsiras kanda sarong padre di pamilya kanda inipusasan kanda mga autoridad matapos na siya an arestaron kan grupo kan PNP alas 12:50 nin pagkahapon duman sa barangay kan San Isidro Pili Camarines Sur sa paagian kan grupo kan tracker team kan PNP tinakop ang suspect na si Nelson Alvarez Masayang 43 anyos mayagum kan Zona City Barangay Anayanda Pili Camarines Sur ang suspetsado may mandamiento de arresto gikan kay Honorable Judge Cristina Marie C. Capuli ang presiding judge kan 3rd Judicial Region RTC Branch 48 duman sa siyudad kan San Fernando, Pampanga
nasambit ng suspect 10 taon na nagtago sa iyang kinakampang na kaso. Alagad, may nakapagsabi sa mga autoridad na ini nasiripan dyan sa San Isidro, Pilic, Camarines Sur, naglalakaw-lakaw. Kaya ang grupo kan tracker team nagilog nin sarong grupo tanganing dumanan ang itinutok dong lugar kung sa inailing ang suspect. Pagkatapos kayan, ini ang big pulsirasanin pusas kan mga autoridad ang nasambit ng suspect na atubang ni kasong murder. Ini ang may manapyansa na pigre-rekomendar ang korte para sa iyang temporaryong libertad. Nakakulong na ngunyan ang akusado sa PNP mantang pigalat ang magiging disposisyon tan korte dumanda sa siyudad tan San Fernando, Pampanga. Para sa Kakamping Network News, General Cuba, Kakampi mo. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Oras kaya matugang alas 5:50, 10 minutos na lang antes alas 6. Balik kita sa iba pambareta ko niya sa Radio Nacional. Talang ang gobyerno sa ginigibo kaning lakdang tanganing mapalibre ang 17 Pinoy seafarers na hostage ngunyan kang Houthi rebels naman sa Yemen. Nobyembre kang nagtalikod na taon. Kang atakyon kang Houthi ang Israeli cargo ship na Galaxy Leader sa Red Sea kung saan kabali ang 17 Pinoy sa mga tripulanting hinostage. Sigun ki Department of Migrant Workers, ngunyan Full Fleet Secretary Hans Leo Kakdak, katabang ang Department of Foreign Affairs asin delikado kan ibang nasyon. Panagos ang negosasyon kang gobyerno tagali mapalibre ang mga Pinoy seafarers nang kunyang kaput ka mga rebelde sa Hodida. Napagaraman na matagas ang parindugan kang Houthi na kaipuan mo ng tuldukan ang gera sa Gaza bago rinda buhian ang sila mga biyag. Ang Houthi rebels kasurog kang grupong Hamas sa Iran na yuan na ikipaggera ngunyan sa Israel sa Gaza Strip. Mientras tanto, dahil pa na-recover sa ngunyan ang bangkay kan duwang tripulanting Pinoy na nagadan man sa naging pagkataki kang Houthi sa sarong carrier vessel na MV True Confidence sa Gulf of Aden. Kasugma formal ng pinagbawal temporaryamente kan DMW ang paglayag ka mga Pinoy seafarers sa Red Sea pati naman sa Gulf of Aden. Sa katakod na bareta mga tugang, istrikto nang ibabawal kan Department of Migrant Workers ang deployment asin paglunad ka mga tripulanting Pilipino sa mga passenger asin cruise ship na manayag sa Red Sea pati naman sa Gulf of Aden. Nakapanaman ini sa Department Order No. 2 Series of 2024 na ipinilawaskan na Department of Migrant Workers asin na pinirmahan man ni DMW Secretary Leo Kakdak. Sigun sa DMW, nagugat ang kasuguan sa ginibong pag-abyenda sa listahan ka mga high-risk areas asin war-like zones kang International Transport Workers Federation asin International Bargaining Forum kung saan ibinali ang Red Sea asin ang Gulf of Aden. Nagkasunduman ang DMW pati naman ang Philippine Maritime Industry Tripartite Council na magpautob din mas istriktong protocol takali masiguro ang seguridad ka mga tripulanting Pilipino na nag-aagi sa sinambit ng lugar. Pahayag kang DMW na sinaram ka na sa bitang kasuguan ang mga licensed manning agencies kinakaipuan magpirma ning affirmation letter na matao ning garantiya na ang gabos kan sa idang barko dahil maagi sa Red Sea asin man sa Gulf of Aden. Matandaan ka Nobyembre taon 2023, binihag ka mga rebelding Houthi ang MV Galaxy Leader ship na may dunad ng 17 Pinoy seafarers sa Red Sea, mentras inatake man nindaning missile ang MV True Confidence na may dunad man 13 Pinoy na kinagadan kan duwang tripulanting Pilipino asin sarong Vietnamese. Sa iba pang barita niya tungunan, inaabisuan kan Department of Health ang publiko na pangatamanan
ansay ng salud kasunod man kamatining init na minabati ko niya sa nasyon. Pagirumdum kan DOH, dawa na gani mas vulnerable ang mga gurang, mga homen asin mga may helang, maayo manggirari pinipiling edad o health status ang mga heat-related illnesses. Patalid kan DOH, bagi ang mga physically fit na individual, pwede manggirari mga biktima ng heat-related illnesses. Katakot gani, inabisuan kan DOH ang publiko na magparainom ng kadako na tubig para makaiwas sa dehydration. Dapat man subot iwasan muna magparabalad sa aldaw. Puro alas 10 yung pagkakasunong alas 4 yung pagkapon. Kunsain, iyan ang grabing init kang panahon. Makatabang man ang pagkasunod ng komportabling bado, oras na matindi ang init kan panahon. Kakampi Network News. Kakampi Network News. 6 minutos matugan, test magabotang oras na alas 6 din pagkaga. Sa iba pang details ka mga bareta niya tungudan. Bareta pa magrari sa Senado Nasyonal. Nairistro sa Taguig, Iligan, asing Cagayan de Oro City ang pinakadakol na kaso ng online child sexual abuse as in exploitation of children basado sa Department of Justice. Sinabi ni kang abogadong si Margarita Magsaysay, Executive Director kan DOJ Center for Anti-Online Child Sexual Abuse. Nadagit na naman ang child sexual abuse and exploitation materials as in online sexual abuse and exploitation of children sa tulong lugar kung saan ang mga target mga tiyos na mga jóvenes. Danampasan man kani ang ginagastos sa exploitative sexual material sa sabi ni Magsaysay. Sabi kan DOJ Assistant Secretary na si Jose Dominic Labano, basado sa nakolektang impormasyon asin pag-iimbestigar ka National Coordinating Center, nasusog sa mga syudad na ini asin probinsya ang mga target areas ang mga nagbabakal ng sexual materials. Ang mga ini yung inapod na older men from English speaking and more developed in Western countries. Dalawa ni Labano, nakakaalarma ang sitwasyon kung saan tulong bulan na umboy ang pinakahubi na biktima. Hulit ang Pilipinas naging favorite spot o ang inapod na source for Western countries to abuse. Sinuspender kang alkalde kan Tayaba City sa Quezon ang face-to-face classes sa pampublikong asin primarong eskwelahan kasugma. Asing unya na Biyernes para protira ng mga estudyante asin patokdo gikan sa peligrosong heat index. Sa sunod memorandum circular, sinabi ni Mayor Maria Lourdes Reynoso Panjoso sa mga report na nagkaperang estudyante ang nakamati ng pagdudugo o nag-nosebleed uli sa abnormal na temperatura sa mga laog kang eskwelahan. Sigun saya, ang suspensyon kan face-to-face classes sarong precautionary measure na iwasan ang anuman na bakong maray na insidente sa mga estudyante asin paratugdo. Dagdag niya, nakapag-rehistro ang syudad ng 43 degrees Celsius kapiyerkules asin na forecast na masakat pa sa 42 asin 40 degrees Celsius kasugmang Huwebes sa gudngunyan na Biyernes. Oras siya ito kung matugang 3 minutos na lang ang test mag-abot ang oras na alas 6 ng magaga. Sa iba pa ni Dallas ka mga bareta niya ito kunyan. Oy, good news naman sa mga bakong regular asin mga casual empleyado. Sagud sa katapusan ng taon ang termino kang gabos na contract of service asin job order workers sa gobyerno basado sa direktiba na ipinalumas ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sigun sa Presidential Communications Office, ipinaluwas ni Marcos ang direktiba matapos makipag-meeting sa Department of Budget and Management, Department of the Interior Local Government, Civil Service Commission, pati naman sa Commission on Audit kasuma. Sinugumang kang Presidente kang Pilipinas sa mga ahensya kang gobyerno na i-develop ang kakayahan asing kapabilidad ka mga contract of service asin mga job order workers para makapasar sila sa civil service examination asin matawaring plantilla positions. Gusto man na pagkadalan ka mga ahensya ang presenteng sitwasyon ka mga obrero sa gobyerno kabali ang mga COS asin GOs.
Erot naman nagtapos nagtapos ang kusog kan Joint Circular Number 1 Series of 2017 kan Disyembre 31 taon 2018 asin pinalaban na sana kan presenting administrasyon. Sa iba panitalas ka mga bareta niya tungkol yan, inanok ni Senador Sherwin Gatchalian ang gobyerno na magkonsulnin cloud seeding operations. Ini sa ibong kamatinding impact kanda sinasapong El Nino sa kadakong na lugar sa nasyon. Partikular ang mga day nagaganang hydropower plants, huli man sa kakulangan ng tubig. Ang gusto na senador na madalagan nintultul ang hydropower plants oras na kaiguan ng tubig. Ipig-rekomendar pa man ka senador sa Department of Energy na magbilog ng task force na maadala sin masimbag sa matiling epekto ng El Nino orog na supply kang kuryente asin ekonomiya kan Pilipinas. Ini ang Kakampi Network News. Sa mga ultimo bareta niya tungkol niyang bareta sa Senado Nacional, mantrinidong seryoso ang problema kang extrajudicial killing sa Pilipinas basado sa report gikan sa US State Department. Sa 58 sumpay ng Country Reports on Human Rights Practices, sinabi kang ahensya na mayong gayong pagbabago sa sitwasyon pagabot sa diretsong bantao sa Pilipinas. Alagad, nakaparaman sa sinambitang report na ang bilang ka mga insidente din arbitrary as in extrajudicial killings as in iba pang pang-abuso kang government agents nagbaba ka nagtaligod na 2023. Isinasabit kan US State Department ang AJK sa mga day makaustisyang pagadan kan mga autoridad na may pagkaaram sa war on drugs sa tao kan pagkapanagos kani sa ilalim kang administrasyon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na pinaunan ka sa iyang predecessor na si dating Presidente Rodrigo Duterte. Tinawandong pa kang ahensya, nakatutok ang presenting administrasyon sa treatment as in rehabilitation, due process as in rule of law-based investigation kumpara sa paagi kan Duterte administration na maggadan ng ribu-ribong tao basado sa record kan local as in international human rights organization. Basado sa datos halis sa non-government organization na Dahas PF, sinabi kan US State Department na iguan 209 insidente ng pagadan sa mga operasyon kontra illegal na droga pon Enero sunong Agosto kan nagtalikod na taon. Nasabit pa sa report na nasa 15 drug-related AG case ang inibisigaran kan CHR kabaligdian 8 kaso kung saan imbulto mga pulis. Nasabit man sa report kang US State Department ang kasong pagadan kay Negros Oriental Governor Ruel Degamo asin siyam na iba pa sa Pamplona Massacre kalagdalikod na Marso taon 2023. Kung saan itinutog ng mastermind o utak sa pagadan Kinigamo ang pinatalsik na kongresistang si Arnolfo Teves Jr. na presenteng nakalitinir sa kustodiya kan Timor Leste. Kakampi Network News. Network News. Oras ng unyan. Ikuwara kitang 1 minuto makalampas ang oras na 6 ng pagkaaga. Ang mga bareta sa Kakampi Network News mapanagos at yan. Sa ikalawang parte kasamuy ang mga bareta mga tugang tabianan po ang mga baretang iatod ka mga kakamping radyo at mga bareta halid dyan sa Rinconada area. Mga bareta maghalid dyan sa partido as mga baretang tinipon kan BBS FM dili po sa Ciudad Gandaga. Digdi lang yan sa mga baretang amay na sa inupong naantabayaling sarabay sa mga kakamping radyo. Kunyan po kaldo na Biyernes, Abril 26, taon 2024. Mabalik kami at yan. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Ang mga critical na issue sa Laucan Iriga City Division. Kaya ba sa mga agenda na pinag-urlayan, iyo ang nagdadangadang na pag-inaugurar kan Iriga City Science High School asin ang preparasyon para man sa nagkakapal mga aktibidades na gigibon sa siyudad din Iriga. Lahat ng hanap mo ay naririto, houseware, kitchenware at glassware. Home appliances dito ay kumpleto, mga kagamitan makukuha rito sa Bodega Glassware. Don't go anywhere. Kilala sa mababang presyo at pagbigay ng malaking diskwento. Bodega Glassware, the houseware city. Don't go anywhere, 'cause everything is here. Dito sa Bodega, wala nang hahanapin pa. Dito sa Bodega, ikaw ay alaga. Dito sa Bodega, mapapasmal ka. Dahil bawal ang mahal, dito sa Bodega. Bodega Glassware, the houseware city. Sa Misura, radyong kaibigan ng kakampi mo pa.
igwan ang nagtuyo sa sayang duwang empleyado kan City Agriculture Office kan Ciudad de Nirga na ansaro na idakit na ng opisina alagad ansaro yaong pasalasabi ng departamento asin pigsabi ng sa saya kan mga ini ang sendang naaraman sa sinasabing nadiskuring 21.8 milyones pesos na fertilizer fund scam na nakatala na ipasararan sa sarong legislative inquiry sa Lunes, Abril 29, 2024. Ini ang mismong pinagkonfirmar ni Vice Mayor Edsel Serrano de Maywat. Sa ngunyan, habo pa man na ibulgar kay ni ang pangaran kanuwang persona para dahil man mabugtag sa alanganon, alagad. Siniguro kanina, duwan nagsabi na sa saya kan sa mga naaraman sa nadiskubring anomaly sa nakalisa administrasyon ni Madel Alfilor asin ang mga ini ipapapod bilang resource person sa gigibo na legislative inquiry. Mientras tanto, inako ni Dimewat na ang kontratista sa nasabi ng anomalyang transaksyon, iyon pinaka-importanting testigo sa nasabi ng anomalya na sendang ipapapod sa legislative inquiry. Kaya nga halato na sigun kay Dimewat ang magiging testimonya kani orog na ang mga nakapalaman sa iso sumidar kaning affidavit. Kinawang doon ni Dimewat na kaipuan maaraman ang sayang partisipasyon sa sir na iskandalo mantang ini nagluluwas na nagpagamit sa naman sa nakalis na administrasyon. Kaipuan sigun kay Dimewat na maaraman ang background kay ni urog na kung igwain ning kapasidad na magtransaksyon ng siring na kadadakulang kantidad na abono sa lokal na gobyerno kan Ciudad de Nirga sa nakalis na administrasyon. Pinagilaw pa ni Dimewat na legislative inquiry sa indang ginigibo para day pangarugan asin maimpormaran ang mga empleyado kan gobyernong arog ninda na ang sendang mga hiro-hiro igwanin mga magaganigong responsibilidad asin paninimbagan nagmamawag si Dimewat na out pa man lugod na ang sendang lakdang maging patanid sa kapanida na sa gobyerno na pagsinda may nakomitar na sala siguradong igosindang kakamugtakan. Yang Junan Barata, halidig sa DWB Kamsur, ini ang sadit sana si Penny Desena. Good morning. Kakambing Network News Network News. Thank you, Benny. Mga bareta dyan sa Ringkurada sa payakan DWEB FM Kamsur. Alas 6:14 oras siya itong dyan. Pag-alis sa Ringkurada, dumang kita sa partido. Alam niya ito sunod mga bareta halis sa KM Kakampi Partido. Kay Malang Dumal si Rene Orellosa. Partido. Go ahead, partido. Ano ba lahat mas sa partido? Sige, alat-alat siya itong maglusot ang mga barata alisan sa KM Kakampi Partido ngunyan pong pag-aaga. Uy, mainito na ang aldang ngunyan. At yan, baka may forecast kita sa posibleng heat index ngunyan pong aldaw. Nilulita ang kabariso mga tugan sa rosa nagiristo ng halangkaw na heat index. Babalikan talaga ang partido? Okay. Sige, at yan, babalikan nato ang partido. Mientras tanto, ilaw tala mga baratang pig-preparar na mga mahigos na mga pagkiribahali dyan sa BBS FM Naga City. Nasa niyo muna si Junel Cuba, BBS, go ahead. BBS, Basta Bareta, sigurado. Salamat tabi Kakamping Jun na uyaman ang mga barata gikan digdi sa 91.9 BBS FM Naga. Sa tuyang mga barata sa lado lokal, andam ngunyan ang opisina kan City Veterinary Office sa laog kan na Siyudad Canaga sa pagdul nin tabang sa idudulok na kaso kan na health stress asin man na health exposure kana mga hayop digdi sa laog kana Siyudad Canaga ing kaso igwan ni natamaan kan grabing init kana panahon na namamati ngunyan digdi sa laog kana Camarines Sur asin man kana Siyudad Canaga anda bagay na niya iyo mismo anda pinagatawanin doon kana City Veterinary Office digdi sa laog kana Siyudad Canaga. Sigon na sa report sin na monitoring ka na nasambit ng opisina and mga parauma iyo na mismo ang nagagigibunin na paagi tangani man na nadigdi ibugtak sa limpoy an sa indang mga atama na mga hayop asin na sinda na mismo ang minako anin na tubig tanganing igwanin na marara an sa indang mga atama na mga hayop alagad mas maray subuot na pigpapagirumdum pa man giraraykan sa indang opisina ang mga parauma mantang ana mga ini
subuot nagagastos man kan sa indang pagataman sa livestock sa indang mga pagrurugaring o kundaiman sa indang mga uma basado sa monitoring kan opisina kan CBO head street sa namanda o street sa namanda and nangyayari sa mga hayop digdi sa laog kan siyudad Canaga. Mayo pa man subot nin nagagadanda na mga hayop uli man kan epekto kan matinding init kan panahon alagad nanotaran man kan sa indang opisina ana pagiging kulang kanda mga green na mga duot na pinagkakakan kan mga ni uli kan sobra na subot nin init kan panahon kaya digdi aralang na ana mga duot na nakuta na iyo ang sinasabsab kan mga ini preparado man ana opisina kan CBO mantang digdi subuot matabang mansinda in kaso igwan ni na mga nangangaipo na mga livestock na mga negosyante na apektado kan grabing init kan panahon alagad kinakaipuan na ini makaabot ang report sa indang opisina. Mayo pa manin report na sinasabing igwa pa ning kaso kan ESF asin birds flu, sering man na foot and mouth disease sa mga hayop digdi sa laog kan naga, pati ni bapang mga helang sa mga livestock. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata pa sa lado lokal. Paragos ang pagduol nin tabang kan na mga paratukdo sa paagiman kan pinagaapod na pantry para mana sa mga estudyante dagdi sa laog kan na probinsya ni na Camarines Sur na kung sa inda dumaan sa mga estudyante na nangangaipo kan sa inda mga school supplies. Ini ang aapod nindang LK Honesty and Generosity Pantry na nasa ikaduang taon na ana operasyon sa irarom ka na programa nga Lingkod Komunidad Values Formation sa asignaturang edukasyon sa pagkakataon ngunya na itinatauman sa mga grade 9 na student segunda sa grupo na nagasusulong ka na sa bitna nga pantry nagpuon ang konseptong iniya sa indang pigdalan na asignatura sa lado kan edukasyon sa pagduhol ko na sa ina ang tao ang may dakulang papel na ginagampanan sa indang pagiging miyembros ka na sarong komunidad hagad ngunya na kan grupo na maisulong anda programang ini sa iba pang mga eskulahan digdi sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur asin manda sa syudad kan na Naga para manda sa nasambit ng grade level iyan tangani manda na digdi mas lalo subuot na makatabang sinda sa mga estudyanteng nangangaipo kan sa indang paggiya. Iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal. Lalaki dako pa pagkatapos na mahulog ang sarong sa sini na Shabu gikan sa iyang brief sa laog mismo kan opisina kan City Dangerous Drug Board. Boyet Padere sa detalye. Dakop ang 25 anyos na lalaki pagkatapos na mahulog ang sarong sa sining Shabu mantang ini nag-iihi sa CR sa opisina kan Naga City Dangerous Drugs Board kan nakaaging aldaw diyan sa Barangay Triangulo. Sigun sa sarong staff kan City Dangerous Drugs Board alas 10 madaling pagkaga ang suspect na taga Sagrada Pamilyar Barangay Piña Francia sa iyang inaalalayan. Ang suspect na makakuha ng sampul kan ihi kani kan sa kung anong kadimalasan suminabay man sa brief an pamato kani para aksidenteng ini mahulog sa sinambit ng droga o ang sinambit ng droga na nakapaipit sa brief kani kan iberipikar na pag-araman na ini Shabu na may timbang na 0.4 grams na nagkakanila 2,700 pesos. Ang suspect tulos na dinara sa police station para imbestigaran asin dagos ng sangatan ni magkakanigong kaso. Para sa BBS News, Boyet Pareres. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, wanted sa kasong homicide na adakop kan pulis duman sa Banwaan kan Nabua, Camarines Sur o Kaisminda sa detalye.
Rata sa kamot kan mga autoridad an sarong municipal most wanted person ay kuanin na kasong panggagadan na o kasong robbery dyan sa Panuaan ni Nabwa, Camarines Sur. An suspect pinag-arestar mga bandang alas 10 nin pagkagakasugma sa Zona 4 kan Barangay La Opinion, Nabwa, Camarines Sur. An Nabwa PNP pinag-arestar ang akusadong pinag-aliasan na Judy, 24 anyos, residente kan Zona 4, Barangay La Opinion, Nabwa, Camarines Sur. Nasambitan ng suspect anigwanin mandambiento de resto sa kasong robbery asin ini pirmado ni Judge Martisa Inoylan Rodriguez, Presiding Judge kan 5th Judicial Region, Branch 38 o 37, nakabasit yan sa siyudad kan Iriga. Pebrero 29, 2024, kan pinaluwasan mandambiento de resto sa nasampitan ng akusado. Nangunyan niya sa kustudiya kan PNP diyan sa Manuaan ni Nabwa, Camarines Sur, mantang mayo man yung pinagrekomendang piyansa para sa iyang temporaryong libertad. Para sa Kakampi Network News, Oscar Ismenda, Basta Bareta, Sigurado. BBS, Basta Bareta, Sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, Department of Tourism Regional Director Herbie Aguas liwat na nagapatanid sa publiko na higot na ipinagpapangalad ang pagsakat sa bulkan kan mayon. Daryl Banya sa detalye. Kasunod kan viral footage kan sarong grupo na daiman otorisadong magsakat harani sa summit kan bulkan mayon. Opisina Regional kan Department of Tourism liwat na nagpatanid sa publiko na ang pagsakat sa sinambit ng bulkan higot na ipinapangalad din hulit na ini nasa alert level 1 sa sinambit ng footage na posted sa Facebook page na may pangalan na Madman kan Miyerkules, palinaw na may pagbalgar sa safety regulations kan ang sarong grupo sa ibaba na gikan sa summit kan bulkan na higot na ipinapangalad sa lindong kan Albay Provincial Ordinance Number 2016-23. Katakod kay ni liwat nagpagirumdum si DOT Regional Director Herbie Aguas na anuman na aktibidad sa laog kan 6 kilometers permanent danger zone, bawal ninhulit sa posibleng peligro asin humakan phreatic explosions kana sinambit ng bulkan na delikado sa mga mountaineers asin man turista. Pinaabot naman sa Protected Area Management Board asin man pagpapaimbestigarana ang sinambit ng pangyayari para sa magkakanigong aksyon. Magigirumduman na ipigalaag sa alert level 1 kan Marso 5 ang bulkan mayon asin sa presenting status kan bulkan nagpapahiling nin posibilidad kan phreatic explosions, rockfall asin iba man na o biglaan na pagtupganin aso asin man abo gikan sa limot kan bulkan siring man ang pagdalihig nin lahar kuning kaso mag-uran. Para sa Kakampi Network News, Daryl Banyas, Basta Bareta, Sigurado. BBS, Basta Bareta, Sigurado. Sa iba pang detalyes kana sa tuyang mga barata sa lado lokal, dakulaan posibilidad na maglangkaw ang kaso kan rabies sa palibot huli man kanda sobrang init kanda panahon. Ada bagay na niyo ang pinagbutasan na payag ni Dr. Marilinda Lingua, ang City Veterinary Officer kana siyudad kana Naga. Magigirumduman na nasa taon na 2024 sa inot pa sa nga quarter 2 persona na and nagkaigwanin na rabies digdi sa laog kana siyudad kana Naga. Tinawan doon ni Dr. Lingua na nagiging maisog lalo kung gutom asin na nag-re-relevong anpayukan na mga ido uli kan sobrang init kan na panahon kaya dakol digdi ana mga nagaruruluwas asin nagbabalaw-bagaw sa palibot kan na tinampo asin iba pa nga mga lugar. Sinabi kani na ana mga ayam na ni ana may limitadong sweat glands na kun kaya day dapat ining ma-expose sa sobrang init kan panahon asin dai na dapat nagluluwas sa oras na alas 8 nin pagkaaga sagkod alas 5 nin pagkahapon. Iyan tangani man maibitaran ang sobrang init kana saldang. Katakod kan bagay na niya nangapudan mismo si Dr. Marilinda Lingua
kanda City Veterinary Office digdi sa laog kan Siyudad Canaga duman sa mga pet owners na maging responsable sa indang pagatamanin hayop, pabakunahan ang mga ni kontra sa rabies, asin day pabayaan na magbalaw-bagaw sa palibot, asin sa mga tinampo tanganing dai makakagat. Mientras tanto, ipinagpahayag paman ka na sambit ng opisyal na padagusman ada sa indang ginigibong pagdakop kada mga nasambit ng mga idong balaw-bagaw sa laog kan Siyudad Canaga. Ana grupo kanda dog pound team sa irarom kan City Veterinary Office anda subuot padagos paman giraray sa paglibot sa manlain-lain na parte kan Siyudad Canaga tanganing siriudon ang mga stray dog sa nagkapirang mga tinampo sa syudad. Bilang pet owner, responsable subuot na ilikay sinda sa anuman na uma o aksidente na pwedeng mangyari sa laugman o sa luwas kan sa indang mga istaran. Yan tabi kakamping June ang mga barata gikan digdi sa Broadcast Center kanda 91.9 BBS FM Naga. Para sa kakampi mo Network News, Jonel Cuba, Basta Barata, sigurado. BBS Basta Barata, sigurado. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Thank you BBS and Junel sa mga bareta. Oras yato ko niya matugang alas 6:28. Balikan tayo mga bareta hali sa partido. Inuto yato mga bareta hali ki Nilo Oriana. Nilo! Yun yung balita ng gigan hali isa team kakampi partido. Maabot sa 40 sa 60,000 pesos ang nananay kan mga mahabas na nagalaw sa Tara Exchange Pawn Shop kanakaaging bagi nayaan mismo sa sentro kambanuan ng Jowa Camarensura. Inalaging pahayag sa kakampi niyo sa entubis na kasugong pagkaga i-Engineer Rudy Fernandez at may kagrugaring kan sinabit ng pawn shop. Susong sa pahayag kanin nagkakapilan klase ng mga alaas sa sinkasa nayaan sa vault ang nalalaikan mga suspitado kung saan nangyari ang pananalakat sa pagultanan kan mga oras na alas 11 sa kudang alas 12 nin na pagmatanga alagad nangala subot sinda ninunit ang sinabit ng bolt kan ini ang pendang pinagabakal halos maapat na oras bago ninda nabuksan alagad halos sarong oras na naglaog ang sinabit ng mga suspitado nabuksan tulos ang bolt dahil o si Pigya payag tamang kan sinabit ng may kagrugaring na duwang bagay na ang naglaog sa sinabit ng pawn shop kung bakong nawalat yan sa indang mga tawahan na nakabukas ang bolt o ang suspitsado talagang may aram sa pagbubukas kan na sinambit ng bolt. Mientras tanto pinag-rangka kan na mga suspitsado ang kandado sa mismong main door kan na sinambit ng pawn shop kasi digdiman nag-agi ang duwang suspitsado na nahiding sa CCTV footage. Susong sa pahayag paman kani may mga nakuaman subot sinda pang iba pa mga CCTV footages alagad may distansya sa mismong lugar na pinag-alawg mantang sigon subot sa PNP may mga pupuna naman sinda sa pag-posa sa inda mga gigibuhon ng mga investigasyon sa sinambit ng kaso. Mientras tanto basado pa man sa sinambit ng may kagrugaring bako sa ng duwa imbes nasa 5 sa 8 ang mga magkaribang nagralawg ninhudit bako sa naman ang sinabit ng pawn shop ang pinag-abasan kan mga suspitsado imbes kay pa man ang duwang tindahan na pagtaraid yan sa naglalauman ang mga nasambit ng mga biktima na tulos mareresolbaran ang sinabit ng kaso mantang igwanin mga nakuasin manahiling na mga footages sa CCTV. Yet dagdag na balita sa lado lokal para sa Kampi Network News, ako man si Nilo Oriana, Marinaga. Mientras tanto, sa rupang bareta rin sa partido na sa rinyaman kunyan si Dads Prado. Dads! Naglansad na na programa nasa nga PNP ni na pwede ka basa ng kasimbayanan bayaning pagubog kan kakayahan na magabasa asin na magsurat kan mga eskwela katuwangan kapulisan simbahan asin komunidad sa barangay Kilantao sa ngay Camarines Sur sa pamamayon ni Police Captain Rick Reginales revitalized police sa barangay team leader kung saan naging malaga ang pag-diskutir kan kapulisan katabang ang mga barangay officials sa ganyang kabataan kan Kilantao mga paratukdo kan Kilantao Elementary School Paris Pastoral Council KKDAT Chapter
asin mga residentes kan barangay. Ang objeto kan na sinabit ng proyekto, naman katabang sa mga estudyante na sinda matabangan sa saindang mga kinakaipuhan sa eskwelahan. Magkaiguan nila magkakanigong mga libro na makatabang sa indang mga assignment, mga gospel book sa tanganing makanaod kan tatanamon, asin adala dapit sa Diyos, siring man, sinda matawan nagningiya sa pagtukdo kan sa tabang pagbasa. Dagdag balita sa lado lokal para sa Kakampi Network News, Dadsa Prado, kakampi mo. Ini ang Kakampi Network News. Thank you sa imo, Dads, and Nilo Halijan sa KM Kakampi Partido. Oras siya ito matuga, alas 6:32 si Bagagachan. Ang tabialan sa mga ultimong bareta sa Kakampi Network News. Yan sa sabuyang pagbabalik at yan. Kakampi Network News. Kamsur, huli sa mga programa kan Departamento sa Agrikultura, asin sa suporta kan Gobyerno Provinsyal sa pagi ni Governor Luigi Villafuerte, patinama ni Congressman Elry Villafuerte. Well, nangyari na yun nung panahon akong governor, no? Kaya lang, kailangan na, ngayon number 6 tayo, kailangan lang natin masuportahan ng paraoma ng ng una yung irigasyon, no? Patubig. Opo. Dahil sa kung titignan mo ang number 1, number 2, number 3, number 4, meron silang mga malalaking sapat na irigasyon. Marami silang dam, Isabela, number 2, number 1, Isia, number 3, Cagayan. Meron po silang mga malalaking dam. Tayo po wala tayong dam. Kaya 40,000 hectares ng ating probinsya pa ay planted ng palay pero rain-fed. Nag-aabang lang ng ulan. Pag walang ulan, walang tubig. So kung ma-resolve ang patubig dyan, baka sigurado number 4 tayo, pwede pa tayo mag number 3. So tama po yung sinabi niya dahil malawak po ang patanim sa ating probinsya. Kulang lang ang patubig at dyan po papasok ang national irrigation. Dahil Patigan ang mga payag ni Congressman Elry Villafuerte sa sarong entrevista. Mientras tanto, itinutulad pa ni Congressman Brian Raymond Yamsuan, Bicol Sarong Party List, duman sa Kamara ng Representante sa pagkatoning 5,000 pesos na taulan na teaching supply allowance sa daycare workers tanganing day magparaabunar ang mga ini. Sa sayang propostong Care for Child Development and Daycare Workers Act o House Bill number 10224, tinamando ni Yamsuan ang importanteng papel ka mga daycare workers sa pagkatauning bagayon na pagkanod ka mga estudyanteng aki. Ang mga barangay daycare workers makarasibiling 500 pesos kada bulan alis sa Department of Social Welfare and Development, DSWD, asinday mahaba sa 1,000 pesos na bulanan na honorarium haliman sa mga lokal na gobyerno. Kanang pelikod na bulan, nakaulay ni Yamsuan ang mga daycare workers sa Paranaque ang sayang home city, asin na pagraman ang sayandang mga inagrangay, asin na pagpaparuwas din sa diring kwarta para sa learning materials, pati naman teaching supply. Sa raram ng House Bill 10224, tatawan man ng continuing skills training asin knowledge enhancement program ang mga daycare workers tanganing maparangkaw ang kalidad ng edukasyon sa mga daycare. Ang kinakaipo na pundo susog sa propesto kukunon sa Special Education Fund asin National Tax Allotment ka mga lokal na gobyerno. Mientras tanto mga tugang, pinangaranan kan National Economic Development Authority Bicol ang mga narakunang proyektong pang-infrastruktura na pigtutulod at simpigpupunan sa Camarines Sur huli sa mga esforsos ni Congressman Elry Villafuerte. Yan para maparangkaw ang growth rate kan ekonomiya kan Bicol basado sa programa kan NEDA na Ambisyon Natin 2040. Sigun ki NEDA Region 5 Assistant Director Hasmin Sandua, uli sa mga proyektong iyang piganauman na makilala ni dakula trabaho, lalo na tayo mga international standard ang proyekto. Kabali sa mga pinangaralan na proyekto na kontributor sa ekonomiya ng Bicol, iyo ang nagpaparagos na Pasakaw Balatan Tourism Coastal Highway Project, pati naman ang Camarines Sur Expressway na pigatulod ni Congressman Elry Villafuerte. Kani kaduan distrito kan Camarines Sur asin mga kalyadong kongresista kan Team 1 Kamsur. Kabali pa manigdi ang panagos na pagtulod kan PNR South Long Haul Project o ang pagbuhay kan Bicol Express asin man ang pagpakaray kan Naga Airport dyan sa Manuaan kan
Pili Camarines Sur. Sinabi pa ni Santua na pinaghihiling kan NEDA na maabot ang gross regional domestic product huli sa sinambit ng mga proyekto o ang GDP sa 7% to 8.5% pag-abot kan taon 2028. Pigrekomendar pa ni Congressman Elby Leferte kan ikaduman distrito kang Camarines Sur sa gobyerno patinama sa pribadong sektor ang pag-implementar ng work from home setup. Tangaling protira ang mga empleyado sa matinding init kang panahon. Suwestyon ini kang kongresista kan ikaduman distrito kasunod kang anunsyo kang Pag-asa na abuton sa 52 degrees Celsius. Umasalangkaw pa ang temperatura sa nasyon dara kang El Nino phenomenon. Sigun ki Congressman Elry, sararam kang Republic Act number 11165 o ang Telecommunicating Act of 2018, tinutugutan ang work from home arrangement kung saan magagampanan mag-aaral ka mga empleyado ang sayan ng trabaho sa tabang kan telecommunications o computer technologies. Tinawando ni Congressman Elry, karunggayo delikado ang matinding init kunyan na panahon, kaya dakulang bagay kundi kinakaipuan ang mga empleyado na magluwas asin magbay pasiling sa sayandang mga lugar ng trabaho. Dagdag pa kang kongresista, ang work from home setup makatabang man para solusyonan ang problema sa period na budos kan trapiko. Dawa sa inang partikan Pilipinas. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Sa balita sa luwas kang Pilipinas ngunyan, bawal na ang social media platform na TikTok sa Amerika. Hindi matapos na dagos ng papusugon kang US Senate sa botong 79-18. Ang propestong pagban sa nasambit ng video sharing platform huliman sa peligrong magagamit ini kan China para mag-espiya sa mga Amerikano. Konsiderado ini ka mga listenador kan Amerika nabanta sa sayang seguridad kung saan baging pagiman subot ini kan China para magmanman asin makakuha ng informasyon sa sayang nasyon. Matandaan lantaran na sinuportaran ni US President Joe Biden ang nasabitang lakdang asin ang promesa paiding tulos siyang mapirma sa oras na magabuta sa sayang opisina ang propesto para maging dagos ng ley. Mientras tanto, naghahadit man ang American Civil Liberties Union uli sa posible ining magresulta ng dagos ng pagkontrol kang gobyerno sa mga social media platform asin pag-arog kani kan ibang nasyon para iban man ang sa indang mga foreign online platforms. Sa baretang sports, may ensayo si World Champion Carlos Yulo ning sarong bulan sa France bago magsabak sa babot na 2024 Olympic Games sa Paris, France sa Hulyo. Ipinahayag ni Yulo matapos na matayumpong kampanya sa FIG Artistic Gymnastic World Cup Series Doha League na nangyari sa Doha, Qatar. Tinutulod man ni Yulo sa Metz, France para duman matulak si Yulo sa Metz, France para duman pagsalang sa lagduan na trading. Sa Metz training venue gagamiton ni Yulo ang mga eksaktong equipment na gamiton man sa Paris Olympics, kaya man bagayon na pagkakatuloy ni para ma-insayo siya sa mga pasilidad sa Paris Games. Kakampi Network News. Network News. Antes ka sa tuyang pagkatapos ka mga bareta, tanyato ning pagkakataon ining sarong announcement. Importante baray para sa Milaor National High School Grand Alumni Homecoming. Sa mga nagklase dyan sa Milaor National High School, ang sa inyong Grand Alumni Homecoming sa April 28, 2024, mapod ang misa alas 5 ng pagkaaga sa St. Joseph the Worker Church. Asi pagkatapos kan misa, magkakaroon ng Grand Parade ang assembly area dyan sa Del Rosario Covered Court, Milaor, Camarines Sur, pasiling sa Milaor National High School. Kung may mga pagbabago, ang tabayanan po na. Alin ni mismo sa Faculty President na si Mr. Tomas C. Orellosa. Baka si Aman hindi palinggirin Orellosa ang announcement. Yan na po mga marita sa tabayanan sa Kakampi Network News. Kung yan po kalaro Biyernes, Abril 26, taon 2024, mga marita sa tabayanan. Live dyan po sa 99.10 DWEB FM Kamsur sa Lingkunada. Natabayanan magkita sa 99.3 KM Kakampi naman sa Partido Area. Siniban sa 91.9 BBS FM Naga City. Natabayanan magkita sa FB Live. Kasama yung mga pages sa Kakampi Network News. Thank you duman sa mga may greetings. Dahil ko na po inabot na sa inyong
pagbasa nila sa aire. Pero salamat na maray. Acknowledge po sa inyong pagantabay sa kasamuyang FB Live. Sa pangalan ni Ken Palma, Senado Technical, ang Kakampi Network News. Mabalik sa Lunes. Sa aga po kita maantabayaran sa BBS FM Simulcast Mangginaray. Sa mga programa niya ito po na alas 6 ng pag-aga. Sunod alas 9 ng pag-aga. Nabalik po dyan programang Probado Serbisyong Kafuerte kay balan po sa ating mga co-anchors. Ako si June Bernas, mabalos ka sa inyong pagantabay. Happy weekend! Kakampi Network News. Kakampi Network News. PBS.